Kung ikaw gumagawa ng mabuti ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ba nakikita sa image ng Diyos? Nakikita, nagpakikita. Basta sumusunod ka. Wow. Kaya nga, the kingdom of God in Christ. No? Mhm. Salamat po sa lahat ng mga aming taga-subaybay dito sa Gospel of the Kingdom Facebook page at aming pong YouTube. No? Salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Ngayon po ating pong pag-usapan ang tungkol sa Kingdom of God in Christ. Nung nakaraan ating na pag-usapan, what is the Kingdom of God, and then sumunod ating pinag-usapan yung the lost kingdom na nung kay Adam, at saka yung sunod ay yung Kingdom of God in Israel. Kingdom of God in Israel. And then ngayon po, ating pong pag-usapan, the Kingdom of God in Christ. Wow. Ito pong aming tatalakayin ngayon ay isa po itong maring eye-opener sa inyo po no, na hindi pa po nakakarinig nito. And I hope na samahan niyo po kami hanggang sa dulo. At kung kayo po may mga katanungan, maaari po kayong submit ng inyong question sa amin. No? You can message us directly sa amin pong Facebook page, or you can message us through our personal Facebook Messenger para po sa inyong katanungan, and din natin po itong sasagutin sa ating pong mga susunod na video. Kaya welcome partner. Okay, ang dami na natin natalakay. So, ano ba ang naramdaman mo pag tinatalakay natin yun? Kapag tinatalakay natin yung patungkol sa kaharian ng Diyos, sinasamahan tayo ng Diyos. Kasi we are not representing our kingdom. No, we are representing the kingdom of God. This is the will of God kasi the law and the prophets, sabi ng scripture, Moses and the prophets preach about the kingdom of God, means the coming Christ. Messiah, the coming Christ, and the gospel about the Messiah, yung kanyang pagkamatayan at pagkamatayan at muling pagkabuhay. No, yung ang gospel of the kingdom din. Pinag-aralan natin yung kingdom, nasaan ang kingdom ng Diyos bago nagkaroon ng langit at ng lupa. Pinag-aralan natin kailan nawala ang kaharian at kailan nagkaroon ng restoration. Ano ang nawala sa tao, ang kanyang authority at sa kanyang dominion. At na-excite tayo doon sa the kingdom of God in Israel. At Kingdom of God in Israel, yeah. Ngayon naman, talakayan natin. Ngayon pag-uusapan natin ngayong yung the kingdom of God in Christ. Bakit may kingdom of God in Christ? Ibig sabihin, kingdom of God in Christ, yung kingdom na ito ay hindi talaga automatically na kay Kristo kingdom na ito. Yes. Ibinigay itong kingdom na ito ng Ama. Okay, yung kaharian na to. So, itong tatalakayin natin ngayon, I hope na wag po kayong magagalit sa amin pong may bahagi kung ito may taliwas sa inyong panupat. Pakinggan niyo po ito ang aming tatalakayan at makakakuha po kayo ng ideya kung ano ba talaga itong Kingdom of God in Christ. Bakit Kingdom of God in Christ? So ngayon, ang aking kapartner, ako po si Pastor Bong Kayab at ang aking partner, si Pastor Renier Tarayo. Kami po ay magtatalakay ng usapin na sa bagay nito, the Kingdom of God in Christ. So, partner, the Kingdom of God, napag-aralan natin the Kingdom of God in Israel, ngayon the Kingdom of God in Christ. Kasi doon nga, Pastor, doon sa 400 years na silent years po, dark ages. Dark ages na pagitan na sa panahong yun. Wala ang kingdom ng Diyos. Bakit wala? Kasi po, walang prophets. Walang prophets. Walang prophets na ipinadala ang Diyos na magsalita. At nung kapanahunan ng mga kings, no? Ng mga Caesar, kapag sinabing Caesar, King of Kings yun, hari ng mga hari yun. Tapos yung mga tinatawag procurators, sila yung mga kings under the king of Rome para pamahalaan ang mga tinatawag na mga provinces. They possess kingly authority. So ngayon,
ang kaharian, wala nga ito, at doon si John, no? Ang unang preaching ni John, repent. Because the kingdom of God is near. The kingdom of God is near, no? Then, yun nga, may utos kay John, narinig niya isang tinig, sabi sa kanya, ang tao na babautismohan mo, no? Sa John ito, mababasa natin, tao ha, na babautismohan mo, at makita mo ang Espiritu ng Diyos. Siya yung Mesiyas. Siya yung Mesiyas. Kapag sinabing Mesiyas, ito ay anointed king. Ngayon, nung ipanganak si Christ, sa aklat ng Lucas chapter 2, verse 8 Lucas to 11. Okay. Verse 8 to 11. verses 11. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I will bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Christ, the Lord." So napaka-importante po nitong points na ito. Itong He is the Christ, the Lord. So, sino yon? Yung ipapanganak. Siya yung anointed king. Siya yung Messiah at siya yung Lord. Pag sinabing Lord, kasi sa kingdom concept, ang Lord means master, owner. So, He is the king and He is the Lord. Kasi kapag sinabing Christ, so ang ipapanganak ay isang hari. At after 30 years, nung 30 years na ang Mesiyas, siya ay binautismohan ni Juan. At sabi ng utos ng Diyos kay Juan, siguro kailangan ko siguro itong basahin. Babasahin ko sa John chapter 1 upang maunawaan po natin. John chapter 1 verse 33. Chapter 1 verse 33, sabi dito, "I would not have known him except the one who sent him to baptize with water told me. The man on whom you see the Spirit came down and remain is He will baptize you with the Holy Spirit." He will baptize with the Holy Spirit. So, ito yung sinabi sa kanya, ng tinig. Nang tinig. Tinig na, "I still did not know that he was the one, but God," sabi niya, "who sent me to baptize with water, had said to me," ang Diyos mismo ang nagsalita kay Juan, "You will see the Spirit come down and stay on a man." On a man. On a man. He is the one who baptized with the Holy Spirit and fire. Okay? So, Yun yung partner, doon. napakaklaro nito, no? Yung man ang sinabi. Ang tao na makikita mong sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Siya yung Mesiyas. So itong man na ito, Pastor, hindi itong na sinasabing tao lang. Hindi ito ganun na. Yes. Baka mamaya sa mga viewers po natin, bakit tao lang? Hindi po ganun lang tao. Ang tao po kasi, ginawa po ito ng Diyos nang ayon sa kanyang wangis at larawan. Ibig sabihin, mataas na uri. Hindi yung mababang uri na nakautalod na nakikita nyo nga. Hindi po ganun. Kaya ang makikita nyo po sa Biblia, sabi po, sinabing, anak ng tao, mataas na uri. Yes. Okay? Para maintindihan po ninyo. Kaya dito sabi dito, pero tao talaga. Yes. Ito sinabi ni Juan, ano? You will see the Spirit come down and stay on a man. On a man. Okay? Ano sabi pa dito, ang Diyos ay nangungusap sa kanya. Si Kay sige po, Juan. Pastor. Ibig sabihin, yung Diyos ay nasa langit, tama ba? Amen. At nangungusap sa kanya sa pamamagitan ng tinig at narinig ito ni Juan na kung sino man ang tao na dadapuan ng Banal Espiritu ay tuturo na ito nga yung magbabautismo sa pamamagitan ng Banal Espiritu at paapoy. Yun. So, the man. So, nung i-baptize si Christ ng Holy Spirit, yun ang sa araw na yun, at the age of 30, sabay, doon sa tubig, bumaba ang Espiritu ng Diyos. Figurative, imaginary, bilang kalapati. Yes. So, alam naman natin siguro ang kahulugan ng kalapati. Spirit. The Spirit of God. Nasa Kanya yun. Siya Symbolizes, yung Christ.
At yung Christ na ito, tatawaging anak ng Diyos. Ang Christ na ito itatawagin na anak. Ano sabi dito sa verse 34, no? I have sent it, said John, and I tell you that He is the Son of God. Yan, the Son of God. Oo. Kasi dito tayo, dadaanan natin ito kunti, Pastor. Kasi kapag sinabing Son of God, sa ating mga Pilipino, kung hindi tayo wala tayong Hebrew mind or thought, ang isipin natin, kung ang baboy, mga anak ng baboy, Baboy din. baboy din. Mhm. Di ba? Oo. So, kaya, ang mga Greeks, mga Romans, ang thinking pareho din sa atin, Mhm. na kung iisipin mo literal, pag sinabing nanganak ng Diyos, ang Diyos nanganak, ang Diyos talaga nanganak. Mhm. Pero ang totoo, ang Diyos po ay hindi nanganak. Kasi siya po Siya ay yung naglilikha. manlilikha. Manlilikha. O hindi siya nanganak. Hindi yung mga anak. Kasi kung totoo yun, partner, dapat si Adan, ginawa na, pinanganak niya na lang. Pero ang sabi, nilikha. Nilikha Yun yung niya. ano, O. yun yung Si Adan, ang tinatawag din na anak ng Diyos. anak din ng Diyos yun eh. Oo. Oo. Kung mayroong tayong may papakita siguro sa Lucas, Sa Book of Luke chapter 1 yun eh. chapter 1. Oo. No, para basahin natin, para maging klarado, bakit Anak tinawag din siya ng Diyos. anak ng Diyos? Kasi pinag-aralan natin the kingdom of God in Christ. In Christ. Okay. Mag-ano muna tayo ng mga chapter nasa Lucas. Dito sa chapter 3, verse 38. Mhm. Verse 38. The son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, Mhm. the son of God. Okay. Ano si Adam? The Son of God. Talaga. So, yun. Ngayon, huwag niyong sabihin si Adam, ha? Sa paniniwalang... Lucas Baka magkaroon- 3:38. Ulitin natin para maklaro nila. Ulitin mo. The son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Wow. Ayan. Klaro po yan. Luke chapter 3 verse 38. Pag-aralan Kaya po pag natin. sinabing son of God, hindi lang tumutukoy kay Christ, no? Kaya si Christ tinatawag din Son of God kasi nga siya yung ikalawang Adan. Mhm. Ang pagkakaiba nga lang nila, Pastor, si Adan nilikha mula sa alabok. Si Christ nilikha sa Pamagitan ng Holy Espiritu. Spirit. Yeah. Dito sa talaga. Katulad nila Isaac, katulad nila Samson. Samson din, nilikha yan, espiritu lang talaga, pangako lang eh. So si John the Baptist din. Kailang maintindihan ng viewers partner na bakit nilikha siya sa pamamagitan ng Espiritu samantalang may magulang ito. Dapat maintindihan ng mga tao na kapag sinabing menopause, pag matandang-matanda, hindi na pwede magkaanak. Yan. Ayun po yung ano dyan kasi kung titingnan mo yung mga magulang nila, matatanda na. Walang kakayang magkaanak. Kagahit si Sarah, hindi kayang magkaanak kay hindi na. Isaac dahil sa 90 years old. No? Alam natin na yung kahit sa panahon ngayon, hindi na pwede yun. Kaya lang, nagkaroon ng divine intervention Yes. doon sa pangyayari na yun. Kaya doon sila pinapanganak sa pamamagitan ng pangako na yun is Yes. Holy Spirit na kay Jesus Christ pinagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu. Okay. Espiritu. Kasi nga naman, ang kaibahan ng Jesus Christ, mula doon sa isang babae na hindi pa talaga nasipingan. Yan. Yun yung kaya imposible mabuntis kung hindi ka sinipingan. Yun yung Sila Isaac, wala rin siping. wala rin siping kasi matatanda eh. Walang pagsisiping na Oo. nangyayari kasi matatanda na. So kailangan natin maintindihan ano ba talaga yung Son of God. Mhm. Di ba? Son of God. Si Adan, Son of God eh. Kapag sinabing Son of God, you are created in the image and likeness of God. Yeah. Hindi, ulitin ko ha, para klarado. Kapag sinabing Son of God, you are created in the image and likeness Of God. Kaya nga, pati yung mga Christian, hindi lang si Christ tinawag eh. Sa John chapter 1 verse 12. 12, to those Sino who receive tumanggap? Him, Oo. to those who believe in His name, He give the rights to become Son of God. Son of God. Tayo rin ang tinutukoy, pero hindi muna ang topic natin. Kaya ito, partner, dahil pag-get mo na naman, kahit naman yung mga angel, tinawag din Son of So God. yan. Kahit yung mga fallen angel, tawag din ng kasunod, Son of God. Yes. Di ba kasi, doon sa Job, nandito lahat ng mga at saka doon sa Book of Genesis, yung mga anak ng Diyos ay nakipag-asawa sa mga anak ng tao. Yes. Ganun po yun. Kasi- Kaya malawak po yun, very broad po yung sabing Son of God. Kaya kapag i-image and likeness of God, Yun yung kaibahan. Son of God yun. Son of God yun. Kaya kahit ikaw, Kristiyano, kapag makita sa iyo yung image and likeness of God, authority and dominion, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos.
Meron nga akong kilala partner, daan na lang natin. Ito ay patotoo. Nandoon siya sa isang lugar, gusto siyang patayin ng mga demonyo. Narinig niya. Demons talaga, papuntahan siya ng demons at papatayin. Biglang, ang dami daw, mga mahigit 100 ng mga demons. Tapos, sabi ng mga demons, papatayin natin yan. Sa lugar na yun, walang tao. Siya lang mag-isa. Siguro kung anong gagawin ng mga demons, sabi ng isang demons, yung pinaka-leader, huwag nating pakialaman yan. Bakit? Ang ama niyan, Oo. ang Diyos sa langit. Ang Diyos sa langit. So yung Kristiyano na yon, nakikita nila yung image and likeness of God. Tama. Kasi, Yun. Gordon, balik tayo na, no? Pag-usapan na rin naman natin yung hindi ka naman ipinanganak, nagiging anak ka. Yeah. Okay? So, ganito. Tulad ng mga magulang na hindi talaga pwedeng mag-anak. Anong ginagawa nila? Nag-adapt sila ng isang bata. Yes. Inadapt ng isang bata at tinawag nila itong anak. Pero hindi bata na ito, hindi ito lumabas sa kanilang sinapupunan ng babae. Pero nasinawag nila anak because of adaptation. Kaya kung titingnan natin, yung John 1:12, adaptation yun. Yes. Adaptation yun. Grace talaga ng Diyos Grace yun. talaga ng Diyos yun. Grace talaga ng Diyos yun na kapag tinanggap natin si Christ bilang ating Panginoon na tagapagligtas, na maniwala tayo ng kanyang dugo ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan at ang mga salita niya ang isa sa buhay natin araw-araw, doon makikita yung relationship. No? Makikita yung bagong imahe. The image of God and the likeness of God sa buhay mo. Buhay Bakit? natin. Tatawagin kang anak ng Diyos. Bakit ka tatawagin anak ng Diyos? Salita ng Diyos ang sinusunod mo. Kaya anak ka ng Diyos. Kaya anak ka ng Diyos. Kaya kung si Satanas ang sinusunod mo, Anak alam mo na yon. So ngayon, balik tayo. Ngayon, the kingdom of God in Christ. Yung kingdom of Christ, yes. Oh. The kingdom of God in Christ. No? Mababasa natin yun sa Lucas. Chapter 11, verse 20. Verse 20. Lucas chapter 11. Pastor, pakibasa nga, Pastor. Okay, ating basahin, no? Ang sabi dito, no, it's rather by means of God's power that I drive out demons. And this proves that the kingdom of God has already come to you. Yun. So, the kingdom of God and its power were present in the person Of and Jesus. work of Jesus Christ. Sa kanyang persona, makikita natin ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, kapag nasa kanya ang kaharian, kaya ano tinanong siya, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang magsabi na naroon o narinig. Sabi niya, the kingdom of God is within you. O papaliwanag ko ng maayos to. The kingdom of God, sabi ni Christ, is within you. Kasi nandyan siya. Hindi pwedeng maghiwalay ang king at ang kanyang kingdom. Hindi pwede yun. So, ang king, nung si Christ ay lumalakad sa ibabaw ng lupa, noon nandito siya, kasama niya the whole heaven. Bukas ang buong langit. At ang lahat ng authority at dominion, dala-dala ni Christ. Why? Dahil siya po ay nagrepresente sa kingdom of heaven on earth. Kaya nga, dala-dala ni Christ yun. Kaya yung sinabi niya, if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. So, ibig sabihin, sa kingdom, ganito kasi yun ang concept ng kingdom, mga viewers. Hindi pwedeng magkahiwalay ang hari at ang kanyang kaharian. Bibigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, sa demokrasi, ito sa demokrasi na lang tayo. Pag pumunta ang presidente natin sa Amerika, dala-dala niya yung buong gobyerno. He represent the whole Philippines. Yes. Dala niya yung power, authority, dala niya lahat. Why? Dahil sa yung king, Ambassador. President ng ating bansa. Lahat, dala niya. Kaya pati yung nag-activate, nag-aantay ng kanyang command yung ano natin, halimbawa yung military, as commanding dala-dala niya. Kaya si Christ, nang pumunta rito, nung pinahiran siya, hindi pumunta rito, kundi pinahiran. No? Nung pinahiran siya ng Ama, ng Diyos, dala-dala niya ang whole kingdom. No? Whole kingdom. Kaya nung magtanong ang mga Pariseo, nasaan ang kaharian ng Diyos? The kingdom of God is within you. Why? Nandyan siya. Dala-dala niya yung lahat ng authority. Kaya, yung minsan doon sa yung yata ng isang general, centurion, yung ko may sakit. Sabi ni Christ. Basta pakikwento nga.
Yung panahon kasi na yon, di ba, pumunta siya dahil may sakit ang isa sa kanyang mga servant. So sabi niya, pwede bang pagalingin mo ito, pumunta ka sa bahay namin para mapagaling ito na may sakit. Sabi ni Jesus Christ, hindi, I mean, hindi ganun pagkasalita. Ang sabi doon nung maaari bang pagalingin mo ang aking servant. And then sabi ng Jesus, sige, tara, punta na tayo. Sabi ni nung centurion, hindi na kailangan. Kailangan mo lang ikaman na ito mawala. Sakit, magagaling siya. Bakit? Sapagkat ako ay nasa authority din. Kapag sinabi ko sa aking utusan, pumunta ka, pupunta siya. Pag sinabi ko naman na pumarito ka, pumarito siya. Kaya isang salita mo lang, gagaling ang aking servant. Kaya sabi ni Jesus Christ, wala pa akong nakitang ganitong pananampalataya Glory to God. sa Israel. Sabi ni Jesus Christ, ngayon din, gagaling ang iyong ni-request sa akin na pagalingin. Okay? At nang umuwi siya, sinalubong siya agad ng ibang niya servant. Sabi niya, amo, boss, master, magaling na yung may sakit. Yan po ang king. Tapos tinanong niya ngayon yung servant, anong oras ba gumaling? Alam ba, sinabi nung servant na alauna, yung ding oras na nag-usap sila ni Jesus Christ. Kaya pagtanto niya, tama ang nangyari ito. Talagang nagpagaling ito si Jesus. So, alam ng centurion yung tinatawag na authority. Authority, yeah. Authority ng nasa authority. No? So si Christ ganun. So kaya mapalad tayo kung alam natin yung authority ng may nagbigay ng authority. Kasi tingnan mo lang yung pitong anak ni Sheba. Di ba? Pito ba? Tatlo? Pito. So ngayon, nagpahayag sila sa pangalan ng ni Christ. Okay? Pero anong sabi sa kanila ng demonyo? Sino kayo? Ibig sabihin nun, kasi hindi nakita yung authority ng kingdom of God doon sa pito. Itong pitong anak ni Sheba, anak po ito ng priest, ng high priest that time. So itong anak ngayon, mga anak ito, sabi, nag-cast out sa ng demon sa pamangalan ng Panginoon Yesus. Pero anong sabi ng demon? Sino ka? Sino ka? Di ba? Hindi ko kayo kilala. Kilala ko si Paul. Kilala ko rin yung Kristo na sinasabi niyo. Sino ka? Hinabol sila, partner. Hinabol, lumabas. Hindi sa kanila nakita yung image. Oo. Of God. Kaya ito yung patunay na ito, kahit bigkasin mo ang pangalan ng Jesus Christ, kung hindi nabubuhay sa iyo ang kaharian ng Diyos, walang authority. Kaya yun yung Kaya si Christ bilang king, He is the image. Sabi ng Biblia, He is the image of the invisible God. Invisible God. Yeah. Yan. Hindi porque sabihin na invisible God, siya na rin yung God, no? Ikaw, para sa iyo, partner, kung ikaw gumagawa ng mabuti ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ba nakikita sa image ng Diyos? Nakikita. Basta sumusunod ka. Kaya nga, the kingdom of God in Christ, no? Makikita natin yung kanyang sa kanyang works, no? Yung assertion of divine power and action. Divine action and power sa kay Christ talaga. Kapag sinabi niyang tumigil ka, yung bagyo, di ba? Tumigil. Bakit? May authority siya. May Sa nature, no? May authority sa nature. Kasi yun talaga ang totoo. Kasi si Adan, ganun ang kone. May authority siya sa nature. Nature lang. Lahat pati nature. Tumak partner. Yes, talagang ganun. Pati sa nature. Pagpapadami ng pagkain, may authority siya. Authority siya. Yun dapat ang maibalik sa atin. Yun. Ang nakikita ko kasi sa ngayon, ang nakikita ko yung kasauting demons, merong mga lingkod ng Diyos na kagawa ng ganyan. Very rare na yung partner, Hindi na yung madalas makita sa church. Meron nga akong kilalang Kristiyano in Christ, a man in Christ. Kapag malayo pa siya, nagsisigaw na yung demons.